Magandang araw sa inyo. Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano mag-business ng sitaw. Napakadali lang. Kung sino man ang nag-invite sa inyo, gamitin nyo lang ang referral code. So ngayon, meron akong apps dito ng sitaw. Pag open nyo ng sitaw, halimbawa nakapag-register na kayo bilang seller, maraming items ang binibenta ng sitaw. Dito makikita ang mga items niya, kung magkano yung presyo, kung anong klaseng items ang ibebenta nyo. Kadalasan dito mga shirt, mga pambabae, panlalaki. Sa ngayon, ang binibenta ko yung mga mumurahin lang. Yung mga mumurahin lang ang binibenta ko. Dahil kapag ang binenta mo yung medyo mahal na, kailangan mo rito talaga ng malaking kapital. Pero dahil ang binibenta ko lang yung mga less than 300, so yun lang ang kaya ng kapital ko. Halimbawa, nagsisimula ka pa lang. Ngayon, punta ka dito sa account dito sa ilalim. Nakikita nyo rito yung dashboard, product reviews, conversation, ads, purchase history, sent refund request, receive refund request, my wallet. Open tayo ng my wallet. So dito sa my wallet, meron akong freezing money na 63,670 at wallet balance na 2,163. Itong freezing money, hindi pa na mawi-withdraw to. Mawi-withdraw lang to kapag bumalik yan sa wallet balance. Katulad nung nakaraang vlog ko, tinuro ko kung paano mag-withdraw gamit ang wallet balance. So, kiklik mo lang yung wallet balance. Kiklik mo lang itong send withdraw request, withdraw ka na. So, makikita rito yung withdraw ko dito sa ilalim. Yan. Approve. Yan, basta't nakita nyo approve, pumasok na sa account nyo yan. Papasok sa account nyo yan, maximum 2 days. So, punta tayo dito sa product. Yung sinasabi ko sa inyong product, pag nandito kayo sa product, pipili kayo ng item na mumurahin lang. Punta kayo sa category. So, halimbawa, ang pinili ko rito yung sports, sports vest. Confirm nyo lang yung sports vest. Then filter. So kapag na-filter nyo na, lalabas ngayon yung item. Yan, 217, 205. Seselect nyo lang yan. Seselect nyo lang yung dalawang product na yan. Kasi ang minimum product na ibinibenta rito sa sitaw, kailangan meron kang 10 items para makapagsimula ka ng pagtitinda rito bilang seller. So, pag meron ka ng 10 items, pwede ka na magsimula bilang seller. Pero kailangan meron munang laman ang wallet mo. Sa pagdating naman sa pag-recharge, click mo lang tong recharge wallet. O, lagyan mo dyan yung amount. Halimbawa, 1,000. Maglalagay ka ng 1,000. O, click mo lang yung GCash Pay Calls. Then confirm. Merong procedure dyan. At itong reference number na to, iyan ang ikakopy mo. Halimbawa, kinopy mo na yan. O, click mo lang yung, punta ka lang sa GCash mo at click mo yung bills. Hanapin mo yung pay calls. Pag nandiyan ka na sa GCash mo, ilagay mo yung reference number. Yung telephone number mo, tsaka yung email address. Then confirm. Ganun lang kasimple.
Pagdating naman sa pag-withdraw, madali lang. Punta ka sa my wallet. Tapos i-click mo itong send withdraw request dito sa bandang kaliwa. Ayan. Lagay mo yung amount. Lagay mo yung then confirm. Ganun lang. Pero kailangan, bago ka makapag withdraw, mo muna yung yung bank account mo. Lalagay mo muna yung bank account mo dito sa manage profile. Dito sa parting kaliwa sa ilalim, manage profile. Yan, lalagay mo yung information mo dyan. Tapos yung bank account mo, kung ano yan, BPI ba yan o then account number. And then save. Ganun lang. Then, ano pa ba? Pagdating naman sa order, punta ka dito sa gitna, sa may orders, dito sa orders. Makikita mo dyan, merong pending. Yan, pending. Click mo yung pending. So, katulad nito, ito sa number 1, 216.14. Makikita mo yan kung paid na yung, yan Ibig sabihin, bayad na yung customer. Kaya pwede mo nang i-process yan. Click mo lang to. Pagka-click mo yan, pay and take delivery. Kasi ikaw muna ang bahalang magbayad. Pabayaran mo ng 202. Then, yung 216, yan ang total order amount. So, magkano tinubo mo dyan? Magkano yung profit mo? 14 pesos. Then, click mo yung submit and pay. Yan. Success na. Reminder nga pala, halimbawa, meron kang capital, i-divide mo sa 20 days para yung capital mo hindi mauubos agad. Kasi yung iba, dahil na excited sila na mag-process ng mga product, madaling nauubos yung capital nila. Kaya i-divide mo sa 20 days. Back tayo. Punta tayo sa dashboard. So, in 38 days, ito na yung kinita ko, itong total profit, 8,847.57. So, meron nga pala siyang mga tinatawag na evaluation. Kailangan yung evaluation na yan, dito sa ilalim, yung average processing rate. Platform average processing rate, 55%. Kailangan, yung order processing rate this month, i-maintain mo siya ng 55% above. So, kahit na eksaktong 55%, ibig sabihin, pasado ka sa evaluation. Itong evaluation na to, nagsisimula sa 1 to 15 of the month, ang first evaluation, at ang second evaluation ay ang 16 to 30. So, pag na-maintain mo yung evaluation sa isang buwan, halimbawa 1 to 15, nakapasa ka, okay na yung profit mo, hindi na mawawala yung 7%. So, kailangan sa isang buwan, makapasa ka ng isang evaluation para ma-maintain mo yung, yung 7% na profit mo. Ganun lang kasimple. Kung gusto nyo gamitin ng referral code ko, tingnan nyo lang dito sa YouTube. Ilalagay ko rito yung, yung referral code ko. At kung gusto nyo magpaturo, tuturo ko sa inyo kung paano mag-business. Napakagandang business itong sitaw. Hindi ka na mamomroblema sa packaging. Sila na bahala lahat na mag-deliver sa customer. Ang importante lang dito, yung kapital. Tayo ang bahalang magkapital muna. Dahil tayo muna ang magbabayad ng product para i-deliver sa customer ng sitaw. At ang kagandahan, madaling bumalik ang profit. Within 7 months to 8 months, bawi mo na yung kapital na binitawan mo. Yun lang mga kasitaw. Maraming pong salamat sa inyo. At sa susunod, kung ano man ang maituturo ko sa inyo at maibahagi, nandito lang ako para ituro sa inyo ang business sa sitaw. Thank you po.